Magulo man ang mundo at tila lumalayo ang puso ng tao. May isang tinig na hindi nagsasawang tumawag. Anak, lumapit ka. Bukas pa rin ang pintuan. Sa mundong puno ng luha at ingay, maraming pusong ligaw ang buhay. Hinahanap ang sagot sa bawat daan, ngunit ikaw pa rin ang tunay na tahanan. Sa dilim ng gabi, may ilaw mong tanaw. Sa pusong sugatan, may tinig mong sigaw. Hindi mo kami iniwang mag-isa, patuloy mong wika. Lumapit ka, bukas pa rin ang pintuan. Bukas pa rin ang pintuan. Kahit gaano ka kalayo ngayon, may yakap siyang naghihintay sa'yo. Bukas pa rin ang pintuan. Huwag nang tumakbo sa kawalan, sa mundong puno ng kaguluhan. Kay Jesus may kapayapaan. May mga pangakong hindi kumukupas. May biyayang sa umaga'y muling sisikat. Hindi sukatan ang bigat ng nakaraan kapag ang puso'y sa Kanya bumabalik lamang. Kung ang iyong lakas ay ubos na't pagod, kung ang iyong luhay tila di matapos, may isang kamay na handang humawak. May isang pag-ibig na hindi kumukupas. Hindi pa huli, hindi pa sarado, hindi ka itinakwil, hindi ka nalimot. Habang may tinig siyang tumatawag sa'yo, may pag-asa pang magsimulang muli ngayon. Bukas pa rin ang pintuan. Bukas pa rin ang pintuan. Kahit gaano ka kalayo ngayon, may yakap siyang naghihintay sa iyo. Bukas pa rin ang pintuan. Huwag nang tumakbo sa kawalan, sa mundong puno ng kaguluhan. Kay Jesus may kapayapaan. Bukas pa rin, bukas pa rin ang pintuan. Kung matagal ka nang lumalayo, huwag mong isiping na huli na ang lahat. Naroon pa rin siya, naghihintay, tumatawag.
nagmamahal. Bukas pa rin ang pintuan. Lumapit ka na sa Kanya. Magulo man ang mundo at tila lumalayo ang puso ng tao, may isang tinig na hindi nagsasawang tumawag. Anak, lumapit ka. Bukas pa rin ang pintuan. Sa mundong puno ng luha at ingay, maraming pusong ligaw ang buhay. Hinahanap ang sagot sa bawat daan, ngunit ikaw pa rin ang tunay na tahanan. Sa dilim ng gabi, may ilaw mong tanaw. Sa pusong sugatan, may tinig mong sigaw. Hindi mo kami iniwang mag-isa, patuloy mong wika. Lumapit ka, bukas pa rin ang pintuan. Bukas pa rin ang pintuan. Kahit gaano ka kalayo ngayon, may yakap siyang naghihintay sa'yo. Bukas pa rin ang pintuan. Huwag nang tumakbo sa kawalan, sa mundong puno ng kaguluhan. Kay Jesus may kapayapaan. May mga pangakong hindi kumukupas, may biyayang sa umaga'y muling sisikat. Hindi sukatan ang bigat ng nakaraan kapag ang puso'y sa Kanya bumabalik lamang. Kung ang iyong lakas ay ubos na't pagod, kung ang iyong luha'y tila di matapos, may isang kamay na handang humawak, may isang pag-ibig na hindi kumukupas. Hindi pa huli, hindi pa sarado, hindi ka itinakwil, hindi ka nalimot. Habang may tinig siyang tumatawag sa'yo, may pag-asa pang magsimulang muli ngayon. Bukas pa rin ang pintuan. Bukas pa rin ang pintuan. Kahit gaano ka kalayo ngayon, may yakap siyang naghihintay sa iyo. Bukas pa rin ang pintuan. Huwag nang tumakbo sa kawalan, sa mundong puno ng kaguluhan. Kay Jesus may kapayapaan. Bukas pa rin.
matagal ka nang lumalayo, huwag mong isipin na huli na ang lahat. Naroon pa rin siya, naghihintay, tumatawag, nagmamahal. Bukas pa rin ang pintuan, lumapit ka na sa kanya. Sa gitna ng ingay ng mundo, may tinig ng pag-asa na patuloy na umaabot sa bawat puso. From the mountains to the cities, mula sa bawat tahanan hanggang sa bawat puso ng Pilipino sa buong mundo, welcome to Living Word Radio. The voice of inspiration across the airwaves, kasama si Pastor DJ Amordi. Hatid ang salita ng Diyos, inspirasyon at pag-asa araw-araw. Broadcasting live every 5:30 a.m. Ito ang inyong tahanan ng pananampalataya. Living Word Radio. Sa gitna ng ingay ng mundo, may tinig ng pag-asa na patuloy na umaabot sa bawat puso. From the mountains to the cities, mula sa bawat tahanan hanggang sa bawat puso ng Pilipino sa buong mundo. Welcome to Living Word Radio. The voice of inspiration across the airwaves. Kasama si Pastor DJ Amordi. Hatid ang salita ng Diyos, inspirasyon at pag-asa araw-araw. Broadcasting live every 5:30 a.m. Ito ang inyong tahanan ng pananampalataya. Living Word Radio. Sa pagtatapos ng bawat araw, may tanong na tahimik na sumisilip sa puso. May saysay ba ang lahat ng aking nakamtan? Sapagkat may mga bagay na kayang punuin ang kamay, pero Good morning. hindi ang kaluluwa. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor DJ Amordi. Good morning. Malapit na namang lumubog ang araw, at gabi ay yakap sa mundo. Ngayon ay araw ng Saturday. Happy weekend sa lahat ng ating mga kaibigan, mga kapatid all over the world, mula sa Luzon, Visayas, Mindanao Sagot ng puso, at labas ng ating ilang bayan. bawat sandali dahan-dahang pumanaw, kasabay ng pangarap na minsan tanaw. Ngunit sa kabila ng lahat mong galaw, may lihim na kulang sa pusong uhaw. Ang ligaya ng mundo'y mabilis lumipas, ang ningning ng yaman ay maaari ring magwakas. Ang papuri ng tao'y madaling kumupas, ngunit pag-ibig ni Kristo'y walang wakas. Mga tagumpay mo man ay mataas na antas, kung puso mo na may unti-unting kumupas. Ano ang saysay ng pangarap na wagas, kung kaluluwa mo na may tuluyang maligaw at magwakas? Marami kang bagay na nais makamtan, marami ring pangarap na gustong hawakan, ngunit may puwang sa iyong kalooban na si Kristo lamang ang kayang punan. Kahit ang mundo'y
At lahat ng yaman ay iyong maangkin kailanman. Kung si Kristo'y wala sa iyong kalooban, walang saysay ang lahat mong kayamanan. Kahit palakpakan ka ng buong sambayanan, kung puso mo na may walang kapanatagan, kung si Kristo'y wala sa iyong kalooban, para kang tupang ligaw na walang patutunguhan. May mga pangarap kang nais abutin, may mga tagumpay kang gustong kamitin, ngunit sa katahimikan muli mong iisipin, bakit may kulang pa rin, hindi ko maangkin. May mga sugat kang pilit limutin, may mga luhang ayaw mong aminin, ngunit ang pusong sugatan ay kayang pagalingin, kapag si Kristo'y hinayaan mong tanggapin. May pastol na matagal nang tumatawag ngayon, naghihintay sa iyong taos-pusong tugon. Huwag mong sayangin ang natitirang panahon, lumapit ka sa Kanya habang may pagkakataon. Hindi Kanya iiwan sa dilim ng kahapon, may bagong umagang inihanda ang Panginoon. Ang pusong ligaw ay bibigyan niya ng direksyon, at buhay mong wasak ay bibigyan ng bagong layon. Kahit ang mundo'y iyong makamtan, at lahat ng yaman ay iyong maangkin kailanman, kung si Kristo'y wala sa iyong kalooban, walang saysay ang lahat mong kayamanan. Ngunit kung si Kristo'y iyong tanggapin kailanman, may kapayapaang di kayang ibigay ng sanlibutan. Ang dating pusong walang patutunguhan ay makasusumpong ng tunay na tahanan. Kapag ang araw ay tuluyang pumanaw, at gabi na lamang ang iyong tanaw, tandaan mong may pastol sa pusong uhaw. Si Kristo ang daan ng bawat tupang ligaw. Hindi ka isinilang upang habang buhay maligaw. Umuwi ka na sa pastol ng pusong uhaw. Good morning, magandang umaga po sa ating lahat. Ang oras po natin, we got 4 minutes before 6 o'clock. At ngayong araw ay araw ng Sabado. Happy weekend sa lahat ng ating mga kaibigan. At tayo po ay tuloy-tuloy sa ating pagbubulay sa umagang ito. Isang pasada ng greetings. Greetings going out kay Ma'am Caroline. Ayan, magandang umaga po dyan, Ma'am. Kumusta po? Ayan, mula sa ibaba at sa hanggang sa mga nauna. Good morning and send hello kay Iris May Galiza Butak. And of course kay Kuya Maning. Kuya Roman Dagdag, magandang umaga. Alright, and of course kay Nanay Lydia, magandang umaga dyan po sa Santo Tomas, Nagilian, Isabela. I hope you're doing good. Kasama na rin dyan si Ma'am Edna.
And mga tiga Santo Tomas kay LB, classmate LB. Magandang umaga. And of course, hello kay Sir Jake, Sir Aga. Magandang umaga dyan. Humupan na ba ang tubig yan sa Kalasyaw? Hanggang ngayon, ang alam ko, mataas pa rin yung tubig dyan. Okay, ingat-ingat po dyan sa Kalasyaw, Pangasinan. And of course, hello kay Ma'am Jing Blanquera. Purihin ang Diyos at nagiging background yung ating mga soundtrack sa inyong pakikinig araw-araw. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Pastor, at sa ating lahat ng sumusubaybay sa programang nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa pagharap natin sa pang-araw-araw na buhay. Message coming from Ma'am Jing Blanquera. Watching from, I guess, Samba? Dagupan City. At mula naman sa US, ang sabi niya, good morning Pastor sa lahat ng taga-subaybay ng Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Magandang buhay po sa lahat. Watching from United States of America. And of course, mula kay, good morning din po. Saan na ba yan? Ito kay Bibian Ladisaban. And of course, greetings going out to Sinaida Bilguera. Si Ma'am si Doktora nandito pala. Good morning, enjoy everyone watching from Cavite. Si Ate Marijoy Tolentino ay parang nanay ko na rin ito noon. Doon kami nagba-Bible study sa kanila. Oops, At tila lumalayo ang puso ng tao. Oops, tika muna. Mamaya ka muna lumabas. Okay, yan, meet ko mo ito. And of course, ayan, si Ate Marijoy at lagi kami doon. At na isang teacher siya at nagtuturo sa at doon kami nagba-Bible study. One of the pillar ng aming simbahan noong araw, 1980s. At siyempre kasama dyan si Kuya Maning na isang lay pastor, layman. Magkakasama noong 1985 to onwards, mga ganyan. And a message also coming from Ma'am Lerma Balahadja. Good morning, Pastor, at sa lahat ng mga nakikinig at nakasubaybay sa iyong programa. Good morning din at magandang umaga. Just sit back and relax. Ang titulo po ng ating pagbubulay-bulayan ngayon ay isang katanungan. Kung totoong may Diyos, bakit ang mundo ay maingay o kaya magulo? So yan po yung laging sinasabi. At ang ating supporting verses, kasama po dyan yung magulo man ang mundo. Meron pong isang lalaki na nagsasabing, why does God allow these things to happen? Bakit magulo ang mundo kung totoong may Diyos? So God does not exist, sabi niyang ganon. At nagpunta sa isang barbero at sabi niya, barbero or barbers it is not exist or did not exist. Ang sabi ng barbero ay natumawa, kami? Wala kami, hindi kami nag-exist. Nandito ako, sabi niya. Kaya naman sila hindi nagugupitan dahil hindi naman pumapasok sa aming barbershop. So the same thing dito sa katanungan ng isang taong hangal na nagsasabing wala ang Diyos, wala namang Diyos, o sa mga atheists, sinasabi nila. At bakit kung totoong may Diyos, bakit magulo ang mundo? Bakit hinahayaan niyang bumagyo, bumaha? No? So yan po yung ating tatalakayin. Huwag po kayong aalis at tayo po ay magsama-sama sa ating pagbubulay-bulay. Amen. Nais ko po muna kayong handugan ng isang magandang awit. Ito ay sariwang-sariwa pa mula sa recording studio at hindi pa masyadong refine, pero yung
tawag dito, yung pagkagawa ay hindi pa ganoon ka ang lyrics, kung totoong may Diyos or bukas pa ang pintuan, I should say, yung pinaka-title nito. Gusto kong iparinig sa inyo. Yan. Okay? Bukas pa rin ang pintuan. Magulo man ang mundo na tila lumalayo ang puso ng tao. May isang tinig na hindi nagsasawang tumawag, "Anak, lumapit ka. Bukas pa rin ang pintuan." Sa mundong punong-puno ng luhat ingay, maraming pusong ligaw ang buhay. Hinahanap ang sagot sa bawat daan, ngunit ikaw pa rin ang tunay na tahanan. Sa dilim ng gabi, may ilaw mong tanaw. Sa pusong sugatan, may tinig mong sigaw. Hindi mo kami iniwang mag-isa. At patuloy mong wika, lumapit ka. Bukas pa rin ang pintuan, bukas pa rin ang pintuan. Kahit gaano ka kalayo ngayon, may yakap siyang naghihintay sa iyo. Ang title po ng awit na ito ay Bukas ang Pintuan. So, pakinggan po natin. Magulo man ang mundo at tila lumalayo ang puso ng tao. May isang tinig na hindi nagsasawang tumawag, "Anak, lumapit ka. Bukas pa rin ang pintuan." Sa mundong puno ng luhat, ingay, maraming pusong ligaw ang buhay. Hinahanap ang sagot sa bawat daan, ngunit ikaw pa rin ang tunay na tahanan. Sa dilim ng gabi, may ilaw mong tanaw. Sa pusong sugatan, may tinig mong sigaw. Hindi mo kami iniwang mag-isa. Patuloy mong wika, lumapit ka. Bukas pa rin ang pintuan. Bukas pa rin ang pintuan. Kahit gaano ka kalayo ngayon, may yakap siyang naghihintay sa'yo. Bukas pa rin ang pintuan. Huwag nang tumakbo sa kawalan. Sa mundong puno ng kaguluhan, kay Jesus may kapayapaan. May mga pangakong hindi kumukupas. May biyayang sa umagay muling sisikat. Hindi sukatan ang bigat ng nakaraan, kapag ang puso'y sa Kanya bumabalik lamang. Kung ang iyong lakas ay ubos na't pagod, kung ang iyong luha'y tila di matapos, may isang kamay na handang humawak. May isang pag-ibig na hindi kumukupas. Hindi pa huli, hindi pa sarado, hindi ka itinakwil, hindi ka nalimot. Habang may tinig siyang tumatawag sa'yo,
ng pintuan. Bukas pa rin ang pintuan. Kahit gaano ka kalayo ngayon, may yakap siyang naghihintay sa'yo. Bukas pa rin ang pintuan. Huwag nang tumakbo sa kawalan. Sa mundong puno ng kaguluhan, kay Jesus may kapayapaan. Bukas pa rin, bukas pa rin ang pintuan. Kung matagal ka nang lumalayo, huwag mong isipin na huli na ang lahat. Naroon pa rin siya. Naghihintay, tumatawag, nagmamahal. Bukas pa rin ang pintuan. Lumapit ka na sa Kanya. Amen. Lumapit ka na sa Kanya. Magandang umaga. Tuloy na po tayo sa ating pagbubulay-bulay sa umagang ito. Bukas pa rin ang pintuan sa lahat ng gustong lumapit sa ating Diyos. Kung totoong may Diyos, bakit ang mundo ay magulo? Kung inaanyayahan tayo ng Diyos, bakit kakaunti ang lumalapit? You're listening live dito po sa Living Word Web Radio. At bago pa tayo magpatuloy, a very good message mula kay Ma'am Caroline. Good morning, Joel. God's merciful kindness is great towards us, and the truth of the Lord endure forever. Praise the Lord, and happy blessed Saturday to all. Napakaganda mensahe mula kay Ma'am Caroline. Alright, kung totoong may Diyos, bakit ang mundo ay magulo? Dito po sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor DJ Amorti. Ang teksto po natin ay Matthew chapter 7 verse 13 to 14. At ang mga supporting verses, dito lahat po nanggaling ang mensaheng ito na aking ihahatid sa inyo. Mula sa John chapter 3 verse 19 to 21. Matthew 11:28, ang sabi dito ay lumapit kayo. Sa James or Santiago 1 verse 13 to 15, and John chapter 16 verse 33. Hindi magulo ang mundo dahil walang Diyos. Magulo ang mundo dahil napakaraming tao ang gustong mabuhay na walang Diyos. Kung totoong may Diyos, bakit may digmaan? Yan pa yung mga laging naririnig natin, no? Kung totoong may Diyos, bakit may krimen? Kung totoong Diyos, bakit may kasakiman, pagkakanulo, sakit, pagdurusa? Kung mahal tayo ng Diyos, bakit tila napakaraming luha ng mundo? At kung patuloy tayong tinatawag ng Diyos, bakit parang kakaunti ang tunay na lumalapit sa Kanya? Magandang umaga mga kaibigan. Ito marahil ang isa sa pinakamalalim na tanong na maaring itanong ng tao. Kung totoong may Diyos, bakit ang mundo ay magulo? Pero baka ang mas tanong ay, kung totoong may Diyos, bakit ayaw sundin ng mga tao ang Diyos? Maraming tao ang tumitingin sa kaguluhan ng mundo at sinasabing, kung may Diyos, bakit niya pinapayagan ang lahat ng mga ito? Ang mga nangyayari sa atin ngayon ay sa kabila-kabilaang lindol na nangyayari mula sa Mexico. Ngayon ay ang latest ay sa Colombia.
Okay? Dito naman sa atin, hindi maikakaila ang mga nangyayari dito sa bansa natin. Magmula sa dilubyo, magmula sa mga pagsabog ng bulkan, baha, at mga krimen, at mga ano-anumang mga bagay na nangyayari sa atin. Pero isipin natin ito, kapag may taong nagmamaneho ng lasing at nakasagasa, kasalanan ba yon ng gumawa ng batas na nagsabing huwag magmaneho ng lasing? Kapag may taong nagnakaw, kahit hindi sinabi ng Diyos na huwag kang magnakaw, kasalanan ba ang Diyos ang pagnanakaw? Kapag pinili ng tao ang puot sa halip na pag-ibig, kasakiman sa halip na kabutihan, paghihigante sa halip na pagpapatawad, hindi ibig sabihin nito ay walang Diyos. Hindi ibig sabihin noon ay may tao na tumangging makinig sa Diyos. Hindi ginawa ng Diyos ang tao na parang robot. Binigyan niya tayo ng kakayahang pumili. We have our own choices. At kasama ang tunay na kalayaan, ang tunay na posibilidad na piliin natin ang mali. Ako po tayo sa ating pangunang puntos. Hindi Diyos ang may gusto ng kasamaan. Ang sabi sa James 1:13-14, hindi tinutukso ang Diyos ang sinuman sa kasamaan. Ang tao ay nagdadala ng sarili niyang pagnanasa. Ikaw ang nagdidesisyon sa iyong buhay. Kung ikaw ay gusto mong mag-abroad, ikaw ang nagdidesisyon, ikaw ang nagpaplano. Pero ang nagpapatupad ay ang ating Diyos. Maraming kaguluhan sa mundo ang bunga ng kasalanan ng tao. Digmaan dahil sa kapangyarihan at kasakiman. Broken families dahil sa pagtataksil, pride, abuso at kawalan ng pagpapatawad. Ang korupsyon ay hindi dapat isisi lahat sa gobyerno. Ang korupsyon dahil pinili ng mga tao ang sariling kapakanan kaysa tama. Ang karahasan dahil ang galit ay hinahayaang mamuno sa puso. Kaya bago natin itanong, Diyos, bakit mo hinayaang maging ganito ang mundo? Baka kailangan din nating itanong na tao ang tao. Bakit mo tinanggihan ang paraan ng Diyos? Hindi kulang ang liwanag. Marami lamang ang pinipiling manatili sa dilim. Mas pinipili ang mamuhay sa dilim ang mga tao. Dako po tayo sa pangalawang puntos. Ang kaguluhan ay bunga ng mundong lumayo sa Diyos. Sabi ni Jesus sa John chapter 16 verse 33. Yan, buksan natin kung meron kayong mga Biblia yan sa... Oops. Ayan. Sa sanlibutan ito ay nagkakaroon tayo ng kapighatian. Ang sabi ni Jesus sa John 16 verse 33, hindi ipinangako ni Jesus na maging perpekto agad ang mundo. Sa halip sinabi niya na may darating na hirap or tribulation. Darating ang paghihirap o yung hinaharap po natin instead na pabuti. Yan po ang prediction ng banal na kasulatan. Ayon sa Matthew 24, kung nabasa natin at actually matagal na po natin pinag-aaralan yan. Na darating ang pagdating ng panahon ay magkakaroon ng paglago o paglaganap ng kasamaan. At ang binanggit dyan sa banal na kasulatan ay
someday, the knowledge of this word will increase. Ito na ngayon. Nagkaroon na ng mga artificial intelligence at nakakatakot na kasi halos wala na tayong privacy. Hindi mo malaman na hawak mo ang cellphone na ito pero may sariling GPS at merong monitoring. Kahit yung may camera dyan, akala mo hindi naka-on yan. Kaya nilang ma-access yan at mapanood kung nasaan ka at kung saan lugar. Hindi pinangako ni Jesus na magiging maganda at magiging maayos ang mundong ito. Sa halip, sinabi niya na may darating na paghihirap. The Great Tribulation. Sa halip, sinabi niya na may darating na hirap. Bakit? Dahil nabubuhay tayo sa isang fallen world. Isang mundong naapektuhan ng kasalanan. Nang pumasok ang kasalanan, nasira ang relasyon. Relasyon ng tao sa Diyos. Relasyon ng tao sa kapwa. At maging ang kaayusan ng sanilikha. Pero hindi nagtapos doon ang kwento. Idinugtong ni Jesus, lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Noong una pa man ay dinaig na ng Panginoong Jesus ang sanlibutan. Ibig sabihin, hindi pinangako ng Diyos na wala tayong bagyo. Ang pangako niya, hindi kanya iiwan sa gitna ng bagyo. Ibig sabihin, hindi po kailanman mawawala ang problema, hindi po kailanman mawawala ang mga pagsubok. Iisa lang ang sinabi niya, and I'm with you all the time. I will never leave you nor forsake you. So sino po ang problema? Ang Diyos o ang tao? Dako po tayo sa pangatlong puntos. Inaanyayahan ng Diyos ang lahat. Pero hindi lahat ay gustong lumapit. Ito ang napakasakit na katotohanan. Ang sabi ni Jesus sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pansinin po natin dito yung salitang lumapit kayo. Meron pong isang imbitasyon. May bukas na pintuan, may biyaya, may kapatawaran, may bagong buhay. Pero hindi pinipilit ng Diyos ang tao. Para bang sinabi niya na, anak, narito ako, lumapit ka. Pero marami ang sumasagot, hindi ko kailangan ng Diyos. O maaring hindi pa ngayon kasi busy pa ako. Mas gusto kong sundin ang gusto ko. Siguro pagtanda ko, pag wala na akong ginagawa. Alam mo kaibigan, hindi aksidente ang pagkarinig mo ngayon or pag-tune in mo ngayon at marinig ang mga wikang ito. Hindi aksidente dahil gusto ng Diyos na ipaalala sa iyo na lumapit ka. At minsan saka lamang naalala ng tao ang Diyos kapag wala na silang ibang malapitan. Minsan, alam niyo po, kailangan dumating. Kailangan yatang dumating talaga ang paghihirap. At maranasan ng tao upang maihayag ang kapangyarihan ng Diyos na sasaklolo. Pansinin ninyo kapag may dumating na earthquake, mga dilubyo na dumarating, ang tao ay lumalapit sa Diyos. Kaya ang lahat ng mga nangyayaring ito, sa mga nakakaalam at may relasyon sa Diyos, alam nila ang dahilan kung bakit dumarating ang mga dilubyo, dumarating ang mga baha, lindol, pagkawasak at mga matitinding problema. Dako po tayo sa pang-apat na puntos. Bakit kakaunti ang lumalapit? Dahil may presyong kasama ang pagsunod. Sinabi ni Jesus sa Matthew 7:13-14, maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang makakasumpong nito.
Bakit kakaunti? Hindi dahil ayaw silang tanggapin ng Diyos, kundi dahil maraming tao ang gusto ang blessing ng Diyos pero ayaw ang authority ng Diyos. Gusto natin ng protection pero ayaw natin ang correction. Gusto natin ng provision pero ayaw natin ng obedience. Gusto natin ng heaven, gusto natin ng langit pero ayaw nating isuko ang kasalanan. Gusto natin si Jesus bilang Savior pero ayaw natin siyang kilalaning Panginoon. Dito nagiging mahirap ang buhay ng discipleship. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi lamang Lord bless me. Ito rin ay Lord change me. Hindi lang Lord alisin mo ang problema ko, kundi Lord baguhin mo ang puso ko. Kaibigan, dako po tayo sa panglimang puntos. Ang tao ay madalas mas mahal ang dilim kaysa liwanag. Sinabi sa Juan chapter 3 verse 19 na dumating ang liwanag sa mundo, ngunit minahal ng tao ang kadiliman kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Napakalalim nito. Ang problema ay hindi palaging kakulangan ng ebidensya tungkol sa Diyos. Minsan ang problema ay ayaw nating may magsabi sa atin kung ano ang tama at mali. Lalo kung wala kang pera, ang hirap pang paniwalaan. Kapag lumapit tayo sa Diyos, makikita natin ang ating sarili. Makikita natin ang pride. Pag lumapit tayo sa Diyos, makikita natin ang sariling puso na ang laman ay galit. Makikita natin ang inggit. Makikita natin ang kasalanan. At ayaw minsan ng tao ng ganoong salamin. Kaya mas madaling sabihin, walang Diyos. Yan ang sabi ng mga atheists. O yung mga hindi naniniwala. Kaya sabihin, Diyos ang kailangan kong magbago. O Diyos, kailangan ko magbago. Pero hindi. Instead na sabihin yun ay hindi sila naniniwala. Why does God allow these things to happen? Kaya itong nangyayari sa atin, itong bagyong ito, milyon-milyon na naman ang nasira sa iba't ibang dako ng ating bansa. Ito ang isang ilustrasyon. Ang bukas na pinto. Isipin mo ang isang bahay na nasusunog. Mayroong rescuer or sumaklolo sa labas. Bukas ang pintuan. Sumisigaw siya. Itong rescuer na to, sumigaw para marinig yung nire-rescue. Lumabas kayo, narito ang ligtas. Nandito kami para iligtas kayo. Pero yung taong nasa loob, sumagot. Ayaw ko, ako ang masusunod. Kapag tumanggi siyang lumabas, masasabi ba nating kasalanan ng nag-rescue o rescuer kung bakit siya napahamak? Hindi. Ginawa ng rescuer ang lahat upang iligtas niya ang mga nandoon sa loob na nasusunog. Ganyan din po ang mga mamamahayag ng salita ng Diyos o ikaw mismo nagsishare. Nang babahagi ka ng salita ng Diyos, ang layunin mo upang i-rescue ang tao sa naglalawang at naglalagablab na apoy sa impyerno. Na kung saan ang impyerno ay hindi po inilaan sa atin, kundi ito ay inilaan lamang para sa dyablo. Pero ang dyablo ay nais niyang isama ang mga nilalang ng Diyos. Ginawa ng rescuer ang lahat upang iligtas siya, pero ang sabi ng tao, umayaw, ayaw lumabas, ayaw magpa-rescue. So ganoon din po ang ating Diyos, nagpadala siya ng mga propeta. Ibinigay niya ang kanyang salita at higit sa lahat ay pinadala niya ang kanyang anak na si Jesucristo. Ang krus, ang pinakamalakas na patunay na hindi walang pakialam ang Diyos sa ating paghihirap.
Pumasok mismo ang Diyos sa ating buhay. Ibig sabihin, nandyan siya, pero hindi natin pala pinapapasok, no? Pumasok siya mismo, or pumasok mismo ang Diyos. At sinasabi, at sinabi sa mga nauna sa atin, na ito ang sabihin ninyo sa mga tao. Sila po yung mga rescuer. Pero ang ginawa ng mga tao simula noon, si Kristo ay tinanggihan. Si Kristo ay sinaktan. Si Kristo ay ipinako. Si Kristo ay namatay at siya ay muling nabuhay. Kaya pag tinatanong natin, nasaan ang Diyos kapag naghihirap ang tao? Kaibigan, tumingin ka lamang sa krus. Naroon ang Diyos. Nakikibahagi sa atin mga sakit at gumagawa ng daan tungo sa ating kaligtasan. Dako po tayo sa ating pang-anim na puntos. Ang solusyon ng Diyos ay hindi lang baguhin ang mundo, kundi baguhin ang ating mga puso. Minsan sinasabi natin, sana baguhin ako, sana baguhin ng Diyos ang gobyerno. Sana baguhin ng Diyos ang mga kriminal. Sana baguhin ng Diyos ang mga adik. No, marami pong tayong mga kahilingan. Sana baguhin ng Diyos ang kapitbahay ko. Sana baguhin ng Diyos ang asawa ko. Pero maaring sabihin ng Diyos, anak, maaari ba akong magsimula sa puso mo? Dahil ang tunay na pagbabago ng mundo ay nagsisimula sa pagbabago ng tao. Kapag ang isang taong puno ng puot ay nakikilala si Kristo, natututo siyang magpatawad. Kapag ang sakim ay nakakilala kay Kristo, ay matututo siyang magbigay. Kapag ang sinungaling ay nakakilala kay Kristo, natututo siyang mamuhay sa katotohanan. Kapag ang pusong sugatan ay nakilala si Kristo, natututo itong magmahal ulit. Gusto nating baguhin ng Diyos ang mundo. At sinasabi ng Diyos, hayaan mong baguhin ko muna ang puso mo. Alam niyo mga minamahal na kaibigan, kung lahat po tayo ay may pagkakilala sa ating Diyos sa bansang Pilipinas, siguro napakaginhawa ng bansa natin. Siguro walang sinasabing puro maleta. Wala sigurong sinasabing mga naghihirap. Hayaan mong baguhin ko muna ang puso mo. At narito po ang ating mga tatlong importanteng takeaways. Ang kaguluhan ng mundo ay hindi katibayan na walang Diyos. Ito ay malaking bahagi ng katibayan kung gaano kalaki ang epekto kapag lumalayo ang tao sa Diyos. Ang pangalawa, hindi tahimik ang Diyos. Patuloy siyang tumatawag. Sa kanyang salita, sa kanyang sa konsensya, sa mga pangyayari at higit sa lahat sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang pangatlo ay ang pinakamahalagang tanong ay hindi nasaan ang Diyos, kundi nasaan ako sa harapan ng Diyos. Maaring matagal nang bukas ang pinto. Maaring matagal ka nang tinatawag. Maaring ilang beses mo na ring narinig ang banal na kasulatan, ang pamamahayag ng salita ng Diyos. Ang tanong ay, lalapit ka ba? Ito po ang isang personal reflection bago po tayo magtapos. Kaibigan, baka pagod ka o baka pagod ka na sa gulo ng mundo, sa gulo ng politika. Matagal ko nang pinag-iisipan itong politika natin. Ito. Marami po akong mga kaibigan sa magkabilang kulay.
Kapag nandun ka sa kabilang kulay, sasabihin sa'yo ng kabilang kulay, ganito. At pagka nandun ka naman sa kabila, ganito rin. So saan at paano mo titimbangin? At ano ang gagawin mo? Minsan sa buong pamilya, pati nga kayo sa pamilya ay nahahati yung political views. At ang tingin sa'yo mukhang tanga. Sasabihin pa sa'yo, napakabobo mo. Di mo pagdating sa politika. Kaya, pagdating naman sa Diyos, sabihin na, weirdo mo, baka masiraan ka na ng ulo, puro Biblia na, baka makarating ka na sa langit. Pag galing ka na nga sa bahay, magikinig ka ng gospel song, hanggang sa sasakyan, gospel song pa rin. Pagbaba mo, gospel song pa rin. Baka sumobra na ang iyong pananampalataya. Mapapailing ka na lang sa mga tao. Oy, si paring Amor. Nagbago na. Yung kainuman namin dati yan, lakas-lakas, uminom ng Red Horse, ng Alfonso. Hanggang sa mga naipon ng mga alak ay, ang tawag ito, pinamimigay na lang. Hindi nila naintindihan. Pero pagdating ng panahon, wala man silang Diyos, huminto yung kanilang pag-inom. Tanungin mo, bakit ka uminom? Ay, bakit ka tumigil pag-inom? Kasi hindi na siya pwedeng uminom dahil sunog na yung baga. Wala nang bituka. Sunog na lahat. Wala nang rin atay, no? Yes, that's true. Meron akong kaibigan ganyan, no? Lango sa alak. Dahil yan ang gusto ng kalaban natin o ang dyablo. Nasirain natin yung buhay natin. Pagka gusto mong at magtanong ka, no? Lord, nasaan ka? Ang sagot ng Diyos ay, narito ako. Pero baka ngayon siya rin ang nagtatanong, anak, nasaan ka? Hindi mo kailangang ayusin muna ang buhay or buong buhay mo bago ka lumapit kay Jesus. Lumapit ka kung ikaw ay sugatan. Lumapit ka kung ikaw ay nalilito. Meron kang confusion. Lumapit ka kung ikaw ay pagod or pagod. Lumapit ka kung ang pakiramdam mo ay napakalayo mo na. Dahil ang invitation ni Jesus ay hindi ayusin muna ang sarili mo, kundi lumapit ka lang sa Kanya. Ang sabi niya, lumapit ka sa akin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa gitna ng mundong puno ng kaguluhan, salamat dahil ikaw ay nananatiling Diyos. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong sinisisi ka namin sa mga bunga ng sarili naming pagsuway. Patawarin mo kami kapag mas pinili naming sundin ang sarili naming kagustuhan kaysa sa iyong kalooban. Panginoon, buksan mo ang aming mga mata. Baguhin mo ang aming mga puso. Kung kami ay malayo sa iyo, tawagin mo kaming muli. Kung kami ay nasaktan, pagalingin mo kami. Kung kami ay naliligaw, ibalik mo kami. Kung kami ay pagod, bigyan mo kami ng kapahingahan. At kung ang may isang nakikinig ngayon na matagal nang tumatanggi sa iyong imbitasyon, naway ito ang araw na sabihin niya, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Tulungan mo kaming maging bahagi ng solusyon sa mundong magulong ito. Maging ilaw sa dilim, magdala ng pag-ibig sa gitna ng puot, kapatawaran sa gitna ng galit, at pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Maraming salamat na mas tanging pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid, tandaan natin, hindi magulo ang mundo dahil wala ang Diyos. Magulo ang mundo dahil napakaraming pusong lumalayo sa Diyos. Hanggang ngayon, bukas pa rin ang pintuan. Tumatawag pa rin si Jesus. At sinasabi niya, lumapit ka sa akin.
Marami ang inaanyayahan, ngunit ang tanong ngayong umaga ay, ikaw ba? Lalapit ka ba? Ito ang Living Word, the voice of inspiration across the airwaves. Ako po si Pastor DJ Amordi. Hanggang sa muli, stay faithful, stay prayerful, and keep walking. I'm going to play again the song Bukas pa rin ang pintuan. Tayo po ay mag-reflect sa kantang ito. Magulo man ang mundo at tila lumalayo ang puso ng tao. May isang tinig na hindi nagsasawang tumawag. Anak, lumapit ka. Bukas pa rin ang pintuan. Sa mundong puno ng luha at ingay, maraming pusong ligaw ang buhay. Hinahanap ang sagot sa bawat daan, ngunit ikaw pa rin ang tunay na tahanan. Sa dilim ng gabi, may ilaw mong tanaw. Sa pusong sugatan, may tinig mong sigaw. Hindi mo kami iniwang mag-isa. Patuloy mong wika, lumapit ka. Bukas pa rin ang pintuan. Bukas pa rin ang pintuan. Kahit gaano ka kalayo ngayon, may yakap siyang naghihintay sa'yo. Bukas pa rin ang pintuan. Huwag nang tumakbo sa kawalan. Sa mundong puno ng kaguluhan, kay Jesus may kapayapaan. May mga pangakong hindi kumukupas. May biyayang sa umagay muling sisikat. Hindi sukatan ang bigat ng nakaraan, kapag ang puso'y sa Kanya bumabalik lamang. Kung ang iyong lakas ay ubos na't pagod, kung ang iyong luha'y tila di matapos, may isang kamay na handang humawak. May isang pag-ibig na hindi kumukupas. Hindi pa huli, hindi pa sarado, hindi ka itinakwil, hindi ka nalimot. Habang may tinig siyang tumatawag sa'yo,
Matagal ka nang lumalayo. Huwag mong isipin na huli na ang lahat. Naroon pa rin siya. Lindsay. Naghihintay, tumatawag. Nagmamahal. Bukas pa rin ang pintuan. Lumapit ka na sa kanya. At dyan na po nagtatapos ang ating pagbubulay-bulay, mga minamahal kong kaibigan. Bukas pa rin ang pintuan. Kaibigan, kung ikaw ay pakiramdam mong malayo ang sarili mo sa Diyos, ang Panginoong Jesus ay nandyan lang sa tabi mo. Siya ay naghihintay at laging bukas ang pintuan. Huwag sayangin ang panahon. Mga minamahal kong kaibigan, mga kapatid, bago ako magpaalam, nais kong banggatin at pasalamat sa mga kaibigan na rin na nandito. Maraming salamat kay Sir Joel. Maraming salamat kay Ma'am Sylvia Estrada mula sa Olongapo, si Dr. Marijoy Tolentino. Ma'am, magandang umaga at maraming salamat sa iyo. Maraming salamat kay Sir Jake or Aga. Si Sir Rolando, and of course sa aming butihing Supremo Pogi, si Sir Joel. Know the truth because the truth shall set you free, ang sabi niya. And of course, saying hello sa isang Ludi, si Wendar Ekla. Happy blessed Saturday. Magandang umaga sa iyo, Sir Wender. At sa lahat ng mga hindi ko pa nabate, kay Dr. Samsor Presado, good morning buddy, Pastor. Maraming salamat din sa iyong pag-drop by. At alam ko namang lagi kang nandyan. And of course, kay Marcelino Fernandez, good morning po, Pastor. Magandang umaga. At ganoon din kay Kagawad Rolly Sirapica, ang amin pong mga ka-alumna sa CMTU unit sa Dagupan City. And of course, kay Buddy, ang aking kababata, pero mas matanda sa akin ng 1 taon. Si Robert Ibuenga. Tama, Buddy. Andyan lagi ang Diyos para sa atin. Good morning and God bless us. At ganyan din kay Ate Mary, ang my beloved sister, Pastora Marita Dagdag Ignacio. Good morning, Pastor. Watching from City of Ilagan. Ayan, of the Jesus the Healer Church. Kay Ma'am Rowena Sombrito. Ayan. At kay Banji Siote. Oh, nandito pala si tawag dito, Joe Neo Bermondo. Oh, yeah, sige, ingat lang diyan sa Hong Kong. Si Ambit. Yan, kung tawagin ay Ambit, yan. Kapatid ni Manang Pastora Marlene. And of course, buti na lang nandito si Ma'am Maripaz Bautista. Good morning, Pastor, at sa lahat ng nakikinig. And welcome back po. Kahapon hindi ka nakapunta rito, hindi ka nakasama, no? And of course, kay ayan, ang sabi ni bumabaha o bumaba na rin pala ang baha. Okay? Maraming salamat po. A message also from Dr. Marijoy Tolentino. Alam mo, dumadaan pa rin, naaninag ko pa rin yung mga nakaraan ng ating sarap na mga Bible study noong araw. God bless you and your ministry. Maraming salamat po, ate. Happy weekend po sa lahat, ang sabi niya. At kay Iris May. Hello, Iris May. Thank you very much. And of course, good morning, Pastor, watching. God bless from Manaring Nagilian, Isabela. Manong Maning or Pastor Roman. Okay, sa lahat. And ulitin ko na lang ulit. Lahat po ng mga nabati ko kanina. Nanay Lydia. At of course, kay Ma'am Edna, si Ching Blanquera. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Pastor, sa ating lahat ng sumusubaybay. At good morning, Pastor, sa lahat ng taga-subaybay ng Living Word Web Radio mula kay Ma'am Alwa. And of course, mula kay Mate LB. Good morning po sa lahat, lalo na sa mga nakasubaybay sa Living Word Radio. Delia del Guerra Medrano, bless morning everyone. At Meldred Kakal, ayan, Praile. Hello po, ang Kakal ay taga Manaring.
Hindi ko alam kung tatay mo si Delio Kakal o sino pa. Yung mga ibang mga kakal dyan, no? O kaya sino pa ba yung iba? Nakalimutan ko na yung mga kababayan dyan. Okay, kung may makalimutan man ako ay meron pa naman tayong araw ng bukas. And of course, and hello kay Brother Jess Jeron Bajas, kay Ma'am Lerma Malahadja, ayan, ay kay Master Maricar de los Santos, siya yata yung nauna kanina. Good morning, magandang umaga po. Kasama ko sa unit. Nandito pa si Pastor Nilo Estrella. Magandang umaga, katatapos lang at mukhang hindi mo naumpisahan. Pastor Nilo, ito po ay classmate ko na isang pastor, classmate ko sa Bible School, bachelor's degree, at ngayon ay matatapos na kami sa aming masteral degree of theology at makita-kita ulit tayo next year na January. Maraming salamat. My name is Pastor DJ Amordi, your friend on the radio, and you're listening to the Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Podcast live every day at 5:30 in the morning onwards. Magandang umaga po, and don't forget to like and share. Meron din po tayong YouTube channel. Pakikita nyo dyan. Lahat po ng mga nakapost dyan ay ang maisishare nyo po ay just to like and share. At higit sa lahat po, may ministry nyo na rin po yan yung tumulong sa mga kapwa ministry. Dahil hindi po tayo nandito para kumita ng pera, no? Although we need support to maintain our broadcast, to maintain our equipment, at sa lahat. At nagpapasalamat na ako dyan kay Ma'am Caroline sa kanyang walang sawang pagsuporta. At bawat isa po sa atin ay para makapagpatuloy makarinig. Kaya kung kayo ay hinihipon ng Diyos na mag-suporta rin, at hindi lamang po itong ministry natin, marami po tayo mga sinusuportahan din mga pastors na iba, at sa mga ministry din ng feeding, at saka sa mga kabagis kung tawagin, no, doon sa mga children's na mga katutubo na tinutulungan. Okay, so maraming salamat po. Our time now, we got 10 minutes before 7 o'clock. Beautiful Saturday to everyone, and God bless everyone. At sandaling thank you, Pastor Amordi. God bless you abundantly. Okay, and maraming salamat po muli. Sa panandaliang paghihiwalay po natin, nawa ang pagpapala ng Diyos ay sumaatin. God bless you, and see you again tomorrow. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya, sa kanyang walang sawang pagbibigay sa atin ng biyaya. Praise the Lord. Kaya tayo ay laging magpasalamat sa Diyos. God bless.